prep o di kaya before elementary, kinder pa lang kayo, no? K-12 po tayo ngayon, ay meron na po kayong may encounter na numbers, tama? Numbers. Pag kayo po ay nag-elementarya, wala na po bang numbers? Meron pa rin po, ibang level lang po yung numbers. May encounter nyo. Ngayon po, tumataas, umaangat po yung level po ng encountering numbers. Pag kayo po ay nag-high school, junior high, senior high, may numbers pa po ba? Wala na. Sa kolehiyo, meron pa ba? Kahit po kayo mag-masteral doctorate, I believe, you will encounter numbers. Ganun po. The first time na ma-encounter nyo ang Panginoon, bago pa lang kayo kay Lord, maaari. Bago pa lang yung narinig ang tungkol sa Kanya. And then kayo po ay nagpatuloy, tuloy-tuloy. Every now and then, nai-encounter po nyo ang Panginoon. Nananariwa ang Kanyang presensya. Kaya dapat hindi po kayo hinto na mag-asam. Kayo po'y mag-desire na ma-encounter nyo ang Panginoon. Dapat lagi nyong dinidesire, Lord, every day, every morning, bawat araw, Lord, makasama kita, ma-encounter kita, laging maging sariwa ang presensya mo sa akin. Sino po ganon? Laging maging sariwa ang presensya po ng Diyos sa kanyang buhay. Sino po yung ganon? Nag-aasam. Nag-aasam po tayo na maging sariwa lagi yung presensya ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga po, ngayong araw na ito, titingnan po natin yung isa pong event sa Bible, isa pong pangyayari na kung saan ay nagkaroon po ng na-encounter po ng mga alagad. Dalawa sa mga alagad, ang na-encounter po nila ang resurrected Christ. Malapit na po yung pagdiriwang ng Resurrection Sunday. That will be on last Sunday ng March 31. Resurrection Sunday na tinatawag, linggo ng pagkabuhay. Ito pong tagpong ito ay matapos pong mabuhay magmuli ang Panginoong Hesus. Ang Jerusalem ay nababalot ng kalungkutan. Ang Jerusalem ay nababalot ng walang katiyakan. Especially po sa part po ng mga disciples. Bakit po? Yung kinikilala nilang Mesyas, Panginoon, ay namatay na. Pinatay sa cross. At marami ang naniniwalang tapos na. Marami sa kanila hindi naniniwala about resurrection. Kasi alam nyo, sino ba naman yung nabuhay na muli? Wala pa naman nangyayaring ganon. Na nabuhay matapos mamatay. Wala pang ganon. Yes, meron na pong binuhay ang Panginoon, napatay, like Lazaro. Pero yung magkaroon ng resurrection na tinatawag, pagkabuhay sa another thing. So, wala pa pong nangyayaring ganon sa balat ng lupa. Kaya ang kauna-unahang na-resurrect, kaya ang hirap pong paniwalaan. So marami po, kahit yung mga alagad, hindi naniniwala, meron pong pagkabuhay na magmuli. Because this is the first time. Ang hirap po yung una eh. Marami talagang hindi maniniwala eh. Kaya punong-puno po ng pag-aalinlangan, walang katiyakan, punong-puno ng takot, paano na? May pangamba na bumabalot sa mga alagad. Ano na ang magiging bukas natin? Wala na ang ating Panginoon. Wala na. Tapos na yung mga pangarap natin. So nababalot po sila ng pangamba. Nababalot po sila ng pag-aalinlangan, pagkatakot. Kaya dito po sa tagpong ito, sa Luke chapter 24, the last chapter ng Gospel of Luke, dito po yung pangyayari. At ipakikita po ng Panginoon ngayong umaga, magayang po sa atin, ang kahalagahan na yung puso natin na maring crowded, maring nanlalamig, dahil po sa mga pangyayari. Kinakailangan po ito ay kinakailangang mag-apoy, mag-alab. Kaya nga po, hearts on fire. Kinakailangan tayo po ay patuloy na mag-apoy sa Panginoon. Kaya kapag ang isang Kristiyano nag-aapoy kay Lord, hindi yan may tatago. Pag-uwi niya sa bahay nila, alam ng kapamilya niya, ng mga kasama niya sa bahay, grabe ito, nag-aapoy kay Lord to. Love na love niya si Lord. Kitang-kita po yun. Pagpasok niya sa trabaho, pagpasok niya sa paaralan, litaw po yun. Hindi may kakaila, hindi may tatago. Kahit hindi siya magsalita.
yung kanyang pag-aapoy, yung kanyang love kay Lord, gano'n na lamang. Lilitaw po yon, mahalata po yon. Ang sabi po ng Panginoon sa Isaiah 29 verse 13, bago po tayo pumunta doon sa passage, Luke 24, ang sabi niya sa Isaiah 29:13, these people, ina-address po niya ito, patungkol po ito sa mga religious leaders. Come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is made up of only rules taught by men. So dumating po ang panahon, ito pong mga pinatutukuyan niya, dumating po ang panahon, yung kanilang worship, yung kanilang pagpupuri sa Diyos ay naging ritual na lang. Pero dati hindi po. Kaya nga, nung mag-end po ang Old Testament sa Book of Malakay, Malakias, grabe po si Lord. Ang kinagagalitan niya, yung mga mismong naglilingkod sa templo. Dati naman okay sila, pero sa tagal ng kanilang paggawa sa templo, parang yung kanilang ginagawa, routine na lang, ritual na lang. It can happen to us. As a reminder, mga kapatid, pwede pong mangyari kahit kanino. We come here to worship the Lord, to celebrate, but our hearts, malayo. Umaawit tayo, nagpupuri tayo, pero ang ating puso, wala pong exempted dito. Anyone, pwede pong mangyari ito. Kapag masyado na pong naging familiar tayo sa ating mga ginagawa at wala ng kasariwaan. Bakit? Nawala na yung joy. Because yung puso, lumamig na. There's no fire. Wala nang apoy sa ating pagpupuri, pagsamba. Nangyari ito sa mga tao sa panahon ni Jesus. Mismo yung mga naglilingkod sa templo, nangyari po sa kanila. Ang kanilang ginagawang pagpupuri ay parang lip service na lang po. Sa mga labi na lang. Bumibigkas na mga papuri, pagsamba, ngunit mga labi na lamang po. Dapat ang ating pong buhay, pagsamba sa Kanya, ay lifestyle. Hindi ritual. Hindi po ritual. Hindi every Sunday lang. Dapat palagi, moment by moment, walang puknat. Yung pasasalamat, pagpupuri within our spirit, in our soul. At nakikita rin sa ating physical na pangangatawan. So sa Luke 24, verse 13 to 45, nandito po ang story. Ito po ang kwento. Tungkol po sa dalawang alagad, disciples, na-encounter po nila ang resurrected Christ. Hallelujah. Na-encounter po. Pero si Jesus, dati na nilang kasama. Bago pa namatay ang Panginoon, lagi nilang narinig nagtuturo si Jesus. Nakita nilang nagpagaling, nagpalayas ng mga demonyo, gumawa ng himala. Ang daming beses. Pero this encounter kay Jesus ay kakaiba. After the resurrection of Christ, yung sila po'y naglalakad doon sa kalsadang patungong Emmaus. Emmaus. Ang Emmaus po, from Jerusalem, more or less ito po'y 11 kilometers. 11 kilometro po ito. Mula Jerusalem hanggang Emmaus po. Kaya medyo matagal-tagal na lakaran po ito. Pag nilakad mo yung 11 kilometers, pagod yon. 1 kilometer lang nga baka ang iba. Di ba? So 11 kilometers po ito. From Jerusalem to Emmaus. So naglalakad po yung dalawang disciples. Nag-uusap sila tungkol sa mga pangyayari. Namatay na si Jesus, balitang-balita sa Jerusalem. So marami pong malulungkot. Namatay na yung nagpapagaling. Yung inaasahan nilang sila ay aalisin doon sa kapangyarihan. Maghahango sa kanila mula sa pagkaalipin sa kapangyarihan ng mga Romano. Wala na. Patay na. So naglalakad po sila. Tapos hindi nila napansin, sumabay po si Jesus sa paglalakad nila. Habang sila nagkukwentuhan, hanggang sa dumating ang panahon, sila'y pinagwikaan ng Panginoon sa verse 25 at sinabihang hangal. Kasi hindi nila naunawaan ang sinabi ni Jesus na siya'y magbabata, magdurusa, siya'y mamamatay, at pagkatapos siya'y mabubuhay magmuli. Ibig sabihin, somewhat
yung kaisipan nila, yung puso nila, hindi nakuha. Yung tinuturo ni Jesus, yung sinasabi ni Jesus sa kanila, bago siya mamatay sa cross, hindi nakuha ng mga alagad na ito. Kaya ang sabi ng Panginoon, hangal. Grabe, no? Kasi nga, ang tagal-tagal kasama ni Jesus, pero hindi nila, so it's possible na maaaring tayo po, matagal na tayo nagsisimba, pero may mga bagay tayong hindi natin makuha. Babasahin natin sa Bible, maririnig natin, ipinipreach, tinuturo, pero hindi natin makuha. Hindi tayo naniniwala. At ipinakikita ito sa ating mga gawa. So ang dalawang alagad na ito, hindi nila naunawaan. Kabilang po sila sa hindi naunawaan. Hallelujah. So hindi na na-recognize sa haba ng paglalakad nila, 11 kilometers, nung malapit na sa pupuntahan, hindi pa rin nila na-recognize, nakikilala si Jesus. Hanggang sa inanyanyahan na nila si Jesus na sumama sa kanila, sa kanilang tutuluyan. At nang gabing yun, gabi na eh. Gabing yun, noong Panginoon, nagbiyak ng tinapay, doon pa lamang nabuksan ang kanilang mga mata. Mga kapatid, may 3 pong pamamaraan pinakita dito, na kung paano ang mga disciples ay mula sa pagiging yung kanilang puso na nadidiliman, yung kanilang puso na somewhat parang napaka-slow to learn, napaka-slow to believe, ay magkaroon po ng burning heart, puso na nag-aapoy para sa Diyos. Dumating po ang panahon, ikaw 'di ba, pag masyadong yung loading, no? Umikot-ikot, no? May dina-download ka, may ina-upload ka, o ano pa mang ginagawa mo, may gusto kang pasukin na site, tapos yung connection mo, yung wifi mo ay umikot-ikot, no? Ang bagal, no? Ang bagal. So minsan naiinis ka. Itong mga alagad na ito, they have that slow heart. Ibig sabihin, ang puso nila parang ang tagal-tagal na. Bakit di pa naniniwala sa sinabi ni Jesus? Ang tagal-tagal na. Kasama ni Jesus. Ngayon ito, after the resurrection, kasabay na nga nila si Jesus lumalak, hindi pa nila nakilala si Jesus. Ano na? Ano na nangyari? Bakit? Slow heart. Ang bagal ng loading. Ang bagal makaunawa. Ang bagal makakuha ng sinasabi ng Diyos. Ang bagal manampalataya. Hanggang ngayon, hindi pa nananampalataya. Hindi pa nagtitiwala sa Diyos. Ang dami ng ginawa ng Diyos. Ipinakita ng Diyos. Hanggang ngayon, slow heart. So, pipwede rin ang bawat sa atin mga kapatid, magkaroon ng ganitong puso. Slow heart. It's not burning heart for God. Hindi natin makuha-kuha yung sinasabi ng Diyos, yung panukala ng Diyos sa buhay natin. At kailangan po natin na mangyari sa atin to sa verse 31, mabuksan ang ating mga mata. You know that our heart, meron pong mata. Meron pong mata ang ating puso. Kinakailangan po nating mabuksan ang ating mga mata. Open eyes. Luke 24 verse 31. Nabuksan po ang kanilang mga mata. At dagliang nawala si Jesus. Kinakailang mabuksan po ang mga mata ng ating puso. Upang nang sa ganon, makita po natin ang ginagawa ng Diyos. Kasi sa tagal, nakasama nila ang Panginoon, hindi sila naniwala. Kasi meron pong bumalot sa kanilang puso. Ang kanila pong puso ay crowded, being clouded by doubt, pagkatakot, iba't ibang mga problema. Alam nyo, once na yung mata natin ay itunoon natin, itunoon po natin sa mga problema. Katulad po ni Pedro, nakalakad po siya sa ibabaw ng dagat, ngunit nung dumating ang malalaking alon, mga hampas ng hangin, ang paningin po ni Pedro ay itinoon po niya doon sa naglalakihang alon. Kaya nung
Itiningin po niya ang kanyang mga mata sa naglalaki. Siya po ay unti-unti nang lumubog. Once na yung mata po natin, mga kapatid, we need to open our eyes. At dapat ituon po ang ating mata kung saan dapat ituon. No. Sabi nga, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. No. Kay Jesus. Pero pag yung mata mo, tinoon mo, siyempre problema nandyan. Lahat may problema. Pag sa problema, yung puso mo, magiging cold, magiging malamig na. Ibig sabihin, tatabunan na nito yung mga naranasan mo sa Panginoon. Mawawalan ka ng lakas, mawawalan ka ng pag-asa. Itinoon mo ang iyong mga mata sa troubles. Sa iba't ibang troubles. Itinoon mo sa mga bagay na nangyayari sa mundo. Itinoon mo sa iyong sitwasyon. Paano na ito? So kapag tinoon po natin ang ating mga mata sa mga bagay na ito, mga problema, mga pasanin sa buhay, karamdaman, doon lang natin itinoon at inalis natin ang pagtutuon sa Panginoon, sa Kanyang kadakilaan. Lulubog po tayo. Kinakailangan ang ating mga matay mabuksan. Mabuksan, mga kapatid. Sabi dito sa Psalm 119 verse 18, open my eyes that I may see wonderful things in your law. Open my eyes. We need yung mata na bukas. Kinakailangan mabuksan ang ating mga mata upang makita natin ang kadakilaan, mga bagay, ang kadakilaan ng Diyos, ang kadakilaan ng Kanyang mga alituntunin, ng Kanyang mga batas. Maraming beses po, ang Diyos po kasama tayo. Sinasamahan tayo sa ating paglakad sa buhay na ito. Pero dahil tayo po, yung ating mata, close, ang ating mata ay natatakpan ng mga problema. Doon tayo nakatingin sa ating nakaraan, sa ating mga nararanasan ngayon, hindi po natin nare-recognize that He is with us. No, na siya'y hindi tayo iniiwan. Hindi natin nare-recognize na kasama natin ang Diyos. Bakit? Kasi natatakpan nga po yung mata natin. Nakatingin sa mga problema. Doon ka nakatingin. So hindi mo nakikita yung ginagawa ng Diyos. Hindi mo nakikita yung binibigyan ka ng buhay ng Panginoon araw-araw. Araw-araw. Hindi mo nakikita yung pagpapala ng Diyos. Pinoprovide niya ang ating mga pangangailangan. Bakit? Kasi ang namamagnify natin, ang nakikita natin, yung mga problema. Yung failure. Ngari, kapalpakan. Nakikita. So huwag mong hayaan na ikaw ay matabunan ng mga bagay na yon. Kinakailangang makita mo yung mga bagay na ginagawa ng Diyos, mga dakilang bagay. Huwag mong hayaang ikaw ay matabunan ng mga problema. Alisin mo yung paningin. Problema talaga yan. Totoo ang problema. Pero sabi ng Panginoon, laksan mo ang loob mo dahil pinagtagumpayan ko ng lahat ng yan dito sa mundo. Ituon mo yung pansin ng iyong paningin kay Jesus na siyang nagpasimula at tatapos ng ating pananampalataya. He who began a good work sa inyo will be faithful to complete it. Siya na nagpasimula ng magandang bagay sa iyo. Siya'y tapat na ito'y tatapusin din niya. Kaya siya na nagpasimula. Siya na lumalang sa atin. Siya na tumawag sa atin. Siya na tumubos sa atin. Tapat siya. Kailanman. Hindi siya naging lingkong Diyos. Tiyak, ano man ang sinimulan niya, tatapusin niya. Ano man ang sinimulan niyang gawin sa ating buhay, ipagkatiwala ang buhay sa Kanya dahil tatapusin niya. He will complete it. He will complete it. Ang ating pong Panginoon is a radical leader. We need to have that radical change. Commitment. Kailangan nating magkaroon ng decision kaagad. Medyo extreme po ang radical. But our Lord Jesus Christ is a radical leader. Kaya, this is immediate. Ito po ay hindi nag-aatubili. We need radical change. Radical commitment. Tanggalin mo agad ang iyong paningin sa mga bagay na yon na umaagaw ng iyong atensyon sa Panginoon. You need to have radical change. Ano? Kasi lalamunin ka. Yung mga bagay sa mundong ito, lalamunin at panlalamigin ang ating pananampalataya. Kaya marami
Ang sabi, nagsisinsay na sa kanilang pananampalataya. Huminto na sila. Maraming mga iba't ibang bagay, inaagaw sila. No. Kinukuha ang kanilang pansin, mga kapatid. Yung encounter pong ito, so kapag na-encounter po natin si Jesus, hallelujah, because our Lord Jesus Christ, siya ay nabuhay na magmuli, mga kapatid. Hindi siya nanatili sa libingan, hindi siya nanatili sa cross. Kaya makikita nyo ang cross natin dito sa church, wala na eh. May nakikita ba kayong nakapako dyan? Wala, kasi tinanggal po ang Panginoon dyan, nilibing. Pero wala na rin po siya sa libingan. Ito po ang kanunahan, siya po ang unang nabuhay na magmuli. Kaya wala na siya sa cross, wala na siya sa libingan, dahil siya ay nabuhay na magmuli. Hallelujah. Kung siya ay nanatili dyan, hindi siya makakapanahan sa ating puso. Hindi. Kung siya ay nanatili sa cross, hindi siya makakapanahan sa maraming nanampalataya sa Kanya. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nakakapanahan ng Diyos, no? Sa bawat isang nanampalataya sa Kanya, mga kapatid. So wala na po siya dyan. Nabuksan po ang kanilang mga mata, mga kapatid. Nabuksan. Nabuksan ang mata ng mga alagad na ito. Pangalawa, ano pa ang mabubuksan sa iyo kapag na-encounter mo ang Panginoon? Hindi lang ang mata mo ang bubuksan ng Diyos para makita mo ang kadakilaan niya. Ano pa ang bubuksan niya? Verse 32. Hindi ba parang nagbabaga ang ating mga puso nag-aalab nung binuksan niya sa atin ang kasulatan? Open the scriptures. Mga kapatid, magiging bukas ngayon. Magkakaroon ka ngayon ng appreciation sa salita ng Diyos. Pag nabuksan ang banal na kasulatan ng salita ng Diyos, magiging mahalaga sa iyo ngayon ang salita ng Diyos. Alam niyo, pag hindi pa nabubuksan ang ating mga mata, hindi pa tayo nakaka-encounter, hindi pa nabubuksan yung scripture sa atin, mga kapatid, bali wala po ang Bible. Ito, pinuna ng Panginoon yung mga dating okay. Dating okay sa kanilang pagbabasa ng Biblia. Pero dumating ang panahon, naging ritual na lang. Naging ritual na lang sa kanila. Pinuna niya sa John chapter 5 verse 39 hanggang 40. Talking to the religious leaders, mga relihiyosong tao. Mas nananaig ang religion kaysa relationship sa Diyos. Pagiging religious but not godly. So ang kanyang pinatutungkulan dito ay yung mga yon. Ang sabi niya dito sa John 5:39 to 40. You diligently study the scriptures because you think that by them you possess eternal life. These are the scriptures that testify about me. Verse 40. Yet, so binabasa nila, you refuse to come to me to have that life. So hindi nila tinanggap ang Panginoon Jesus. Pero binabasa nila, pinag-aaralan, they search the scriptures. Kanilang sinisearch. No? Talagang inaaral nila. Pero malayo ang puso. Why? Hindi nila tinanggap ang Panginoon Jesus. May mga binabasa sila, hindi nila ina-apply. Kasi kung ina-apply nila, dapat tinanggap nila ang Panginoon. Di na nireject. They don't believe Jesus. Mga kapatid. So sa pagbabasa po ng Bible, hindi yung pili-pili lang. Kailangan po open the scriptures. Alam nyo, lalago ang ating relasyon sa Diyos kapag nabuksan ang banal na kasulatan sa atin. Kapag binalyo po natin, na-appreciate po natin ang salita ng Diyos, lumalago po ang ating relasyon sa Diyos. Kasi siya'y nangungusap, nauunawa natin, nakukuha natin, nakikita natin, natututunan natin, nalalaman natin yung kanyang panukala. Ano ba ang gusto niya? Di ba? At binibigyan tayo ng kakayanan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu para magawa natin ang kanyang kagustuhan. Hindi ka ba malalapit niyan sa kanya? Lahat ng gusto niya, hindi pa man na-perfect ngayon, yun ang nanaisin mo na ipamuhay mo. Amen. Pag hindi ka nagbabasa ng Bible, lahat ng hindi gusto ng Diyos, yun gagawin mo. Taliwas. Taliwas. Kaya si Jesus, ganun na lamang ang kanyang pagtuturo. Kahit po sa mga religious leaders. Kasi binabasa nila, sinisearch nila, pero hindi nila isinasabuhay. They don't apply kung ano man nababasa nila.
Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag ka lang magbasa, i-apply mo. Pag hindi nagbabasa yan, dalawa ang sabihin mo, magbasa ka na, simulan mo na, at i-apply mo. Now, paano i-apply ng mga hindi nagbabasa? Di lalo na yun. May mga nagbabasa nga nag-aaral, hindi ina-apply. Di lalo na yung hindi nakakapagbasa at nakakapag-aral sa Diyos. Paano nila maisasabuhay? Hindi na nga nila nabasa, hindi nila narinig. Kaya dito po, nakakarinig na kayo, nagbabasa na kayo. Kaya wala po ko yung excuse, Lord, hindi ko alam yan. Pagdating ng panahon yon, si Lord, hahatulan na niyang bawa, Lord, hindi ko narinig yan tungkol dyan. Mali pala yan. No, hindi ka exempted. Tinuturuan ka ng cell leader mo. Tinuturuan ka pa doon sa school, mga campus ministry, itong mga taga-disiplina national high school. No? Tinuturuan ka dito sa church, sa training. Kaya ang dami natin pagtuturo dito. Mga kapatid, hindi pa kayo nagugulat. Kanina po, alas 8, nagsimula na po. May turuan po doon sa taas. Pagkatapos po ito, may training pa po tayo. Bakit marami? Kailangan po, again and again, nire-remind po ang bawat isa. Oo. Mahalaga po kasi mabuksan ang scriptures sa bawat isa. Dumating po ang panahon, talagang bibigyan po natin ng halaga na tayo mamamatay pag wala po ito. Kasi pagkain po ng ating kaluluwa at espiritu. Ano? So kapag na-encounter po niyo si Jesus, mabubuksan po ang inyong mga mata. Ang scriptures po, mabubuksan po, ma-appreciate po niyo, i-value po niyo yan. Bibigyan po niyo ng halaga. Araw-araw, pag-uukulan po niyo ng pansin ang salita ng Diyos. Because open scriptures. If you encountered Christ, mabubuksan po ang scriptures sa inyo. Kumusta po ang inyong devotion? Kumusta po? Kasi your devotion, malaki po ang kinalaman niyan sa inyo pong relasyon sa Diyos. Devotion, relasyon. Kapag hindi ka nagde-devotion, questionable ang iyong relasyon. Your devotion, malaki ang kinalaman sa inyong relasyon. Ang inyong paglago sa inyong relasyon sa Diyos ay sa inyong pagde-devotion. Muli, tinatanong ko po kayo, how is your devotion? Yan. Processing question po yan. How is your devotion? Kasi sabi mo, may relasyon ka na sa Diyos. Ay, kumusta ang iyong pagde-devotion? Pangatlo po, ano pa mabubuksan sa atin kapag na-encounter po natin si Jesus? Not only He will open our eyes, He will open the scriptures, but sabi po doon sa 38 and 45, the same chapter, Luke 24, mabubuksan po ang ating ang bawat isa, ang kaisipan po natin. Kaisipan. Gamitin po natin ang ating kaisipan ng tama. Kung paano dinesign ni Lord ang ating mind, gamitin po natin. Gusto niya mabuksan ang ating kaisipan. No? Nabuksan ang kanilang kaisipan. Sa encounter, bubuksan po ni Lord para magamit po natin properly ang ating mind. Saan po natin ilalagak ang ating kaisipan? Ano po ang papapasukin natin dito? Ano po ang tatanggalin natin dito? Alam nyo, may mga nakapenetrate sa ating mind, mga basura. No? Yung pong mga nakakatakot. No? Pag-aalinlangan. Nagdadoubt po tayo doon sa sinasabi ng Diyos. Ano? Sa mga pangyayari sa buhay natin. So, naapektuhan po ang ating puso. Ano? Dahil kung ano na pong pumapasok sa ating kaisipan tungkol sa ating kinabukasan. Ano? So marami pong mga bumabalot na nagdudulot po ng ating panghihina. Nawawalan tayo ng pag-asa. Nahihirapan tayo. Apektado po ang ating puso. And that is why ang Panginoon po gustong buksan ang ating kaisipan. Hallelujah. Gusto po niyang buksan ang ating kaisipan. Kapag ang pagkatakot po, ang pag-aalinlangan, ang namayani sa ating kaisipan, doon po, maapektuhan po yung ating pananampalataya sa Diyos. Ano? Yung ating puso, magiging clouded o magiging crowded na mga bagay na ito. Ano? So matatakpan po yan. Ano? When trouble comes, pagkatiwala mo sa Diyos. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos,
magkaroon kayo ng kaisipan, doon po sa Pilipos, na katulad ng kaisipan ng ating Panginoong Kristo. Sa Kanya, ang kamatayan sa krus, ang suffering, Kanyang tiniis ay hindi katapusan. Ngunit sa suffering, sa pagtitiis na yan, sa pagdurusa na yan, nakikita ng Panginoon, nilalagay niya sa akin ang glory that awaits Him, ang kaluwalhatian, ang katagumpayan. Siya po ay, ang kaisipan niya ay nakatuon doon sa kaluwalhatiang naghihintay sa Kanya. So yun po mga bagay na pilit na pumapasok sa ating kaisipan na against the knowledge of Christ, taliwas po sa kagustuhan ng Panginoon, tibagin po natin. Tibagin po natin. Yung pong mga kaisipan na nagmamataas kaysa kay Kristo, gusto pang magmataas. Halimbawa, gusto natin magmataas tayo. Tibagin po natin yan. Anything in this world na gusto pong agawin yung pwesto ni Jesus sa buhay natin, tibagin po natin. Anything. In our minds, nagtatalo po yan. Naglalaban po yan. So, hayaan po natin, mamayani po. Mamayani yung sa Panginoon. Hallelujah. At hayaan po natin na yung puso natin, hindi po mabalutan ng anumang mga bagay na maglalayo sa atin sa Diyos. Hallelujah. Ano po yung mga bagay sa ngayon sa buhay ninyo, mga kapatid, na yung kaisipan nyo being clouded, maring bumabalot kaya nagkakaroon ng kayo ng doubt, identify po ninyo. And let the power of God, ito po ay talagang matibag. Ano po yung mga bagay na pilit na inaagaw po ang inyong kaisipan upang mawala ang pagtutuon sa Panginoon? Para kayong ina-attract o di kaya kinokontrol kayo. What I mean doon po sa nagkokontrol? Ang isa pong palatandaan na tayo po'y kontrolado. Paggising nyo sa umaga, ano ang una nyong hinahawakan at binubuksan? Yan po, nagkokontrol sa inyo yan. Kinokontrol kayo. Bakit? Iniisip nyo, ilan na kaya ang nag-likes doon sa pinost ko? Ilan na kaya ang nag-heart? Ilan na kaya nag-follow, nag-subscribe? Ilan na kaya? Kasi iniisip nyo, yon. So nakikipag-unahan kayo, may hinahabol kayo. In this world, napakadidebo ng competition sa world na ito, sa mundong ito. In the kingdom, wala pong competition. Gawin mo lang pinagagawa sa inyo, Lord. Huwag kang makipag-unahan. Huwag ganon. So sa mundong ito, talagang yun ang nilalagay sa kaisipan natin. Kailangan makapag-unahan tayo. Kailangan mas mataas ako. Mas competition po. Competitive spirit po ang nilalagay ng mundong ito sa atin. Pag ikaw ay nasa school, kailangan ikaw ang top. Ikaw ang top. Kapag ikaw ay nag-work, kailangan ikaw yung nangunguna. Mataas ang performance mo. Nakikipag-compete ka. Especially kung very stiff po yung competition. Maraming profession na gano'n, parehas sa iyo, maraming credential gano'n. So, grabe po ang unahan dyan. Grabe po ang paligsahan. Pero in the kingdom, kakaiba po. So sa ating kaisipan po, nilalagay po yan. Kaya paggising mo, kung ano ang iyong unang hahawakan at bubuksan, most likely, yan ang nagkokontrol sa iyo. Believe it or not, accept it or not, mga kapatid. At bago ka matulog, ano ang pinakahuli mong hinawakan at binuksan? Most likely, yun din ang nagkokontrol sa iyo. At ano yung binubuksan mo, binabasa mo doon, tinitingnan mo doon. Pastor, nagbasa ako ng Bible. Totoo ba yan? Bago ako natulog, Pastor, binuksan ko, hinawakan ko cellphone ko kasi nagbasa po ako ng Bible bago po ako matulog. Ha? Ilang kaya ang ginawa yung ganun bago matulog? At pagkagising, kinuha at binuksan, Pastor, nagbasa po ako ng Bible, nag-devotion po ako kaya binuksan ko. Ilang kaya yung ganon? Kaya po bang gawin yon? Kaya po yon? Kaya. Gawin po natin. Will you commit yourself? Magkukommit po ba kayo? Na yun po gagawin natin. Mga kapatid. Pastor, binuksan ko po. Bago po ako natulog, nagpatugtog po ako ng instrumental worship po, meditation song para kay Lord. Prayer song, Pastor. Wow, praise God. Sarap ng tulog mo.
Bago ka natulog, maaari nag-play ka ng instrumental, worship. Oo, maaari. Kapatid, kasi relaxing sa kaluluwa in your spirit. In tuning your spirit to the Lord. Wow. Kaya po bang gawin yon, mga kapatid? Kasi dapat yan po ang pupuno sa ating kaisipan. Mga bagay na makadiyos. Mga bagay na luluwalhati sa Kanya. Para ma-avoid po natin yung mga bagay na sisira sa buhay po natin. Wawasak ng buhay na ito. Gusto po ni Lord ang buhay na ito ay magkaroon ng abundant life. Abundant life, mga kapatid. Yan po ang gusto niya. Kaya, sa encounter po, ito po yung mga mabubuksan. May mga mabubuksan sa atin. Tiyak, bubuksan po ng Panginoon. At maranasan po natin ang kakaibang karanasan. You will not regret it. You will enjoy it. Because ito po, ang kagustuhan ng Panginoon. Tayo po'y tumayang lahat, mga kapatid. Hallelujah.